ears of the listener. Yung itinuturo mo ba dito ay apply o pwede i-apply ng mga makikinig sa'yo ng congregation. Next, kanina sinabi ko na rin ang delivery. Is the voice of the preacher clear, engaging, and varying in tone and pace? Yung bigkas mo na salita, huwag yung, salita ka agad, hindi mo masyado nagigets. Yung sinasabi mo muna, ang bilis, nag-switch ka agad sa susunod na salita. Yung sinabi sa akin dati yung pastor, timing, hindi sa sumisigaw sa timing. Opo, excite lang ako. Totoo yan. Naturuan ako dyan yung pastor sa proper timing. Okay? So, ano pa? Number 5, organization. Is a preaching well structured with a clear introduction, body, and conclusion. Ayun! Yung sinasabi ko kanina. May intro, may body, may outro. Ano yung conclusion mo? Hindi yung tinapon mo na sa body ka pala, at ayun tayo lahat, tapos agad. Bitin, di ba? Bitin. Dapat, kung nag-introduction ka, kasama na dyan yung pag-ganya, kasama na dyan yung body, dapat meron ka din conclusion. And then number 6, rhetorical skills. Does the preacher use appropriate illustrations, stories, and language to effectively communicate the message? Kung meron kang sinabi na illustrations sa iyong itinuturo, ano sinabi mo na sa linggo, mo sabihin ngayon, pwede naman sabihin ulit kung audience naman yung yun. Pero kung meron hindi, 10 taon na laging yun, may ibang usapan na yun, hindi po pwede gano'n. Okay? Number 7, audience engagement. Does the preacher seek to connect with the congregation on an emotional and intellectual level? I always say this to you, mga kapatid. Lagi, dapat you have to connect to your audience emotionally and intellectually. Hindi magugulat ka na, bakit yung isang ginaya? Bakit yung isang yun? Tuwa-tuwa. Yung pala, nakakakonekta ka emotionally doon sa makikinig sa'yo. 8, passion and conviction. Does the preacher appear genuinely passionate about the message they are delivering? Important considerations. Okay, basa nga po yung una. Consider the congregation's needs and understanding when evaluating the preaching. So you have to consider the contents. Consider the congregation's needs and understanding when evaluating the preaching. Ano pa talaga? Ang pangangailangan ng congregation, dapat nasa content mo yun. Kasi, makikipag-usap ka naman sa Diyos kung ikaw yung mag-preach especially. Kaya, i-reveal naman sa iyo ng Panginoon yan. Avoid personal bias. Focus on the content and delivery of preaching, not just your personal preference for the preacher's lifestyle. Yan is explanatory. Positive feedback. When evaluating, highlight strength areas for improvement constructively. Kapatid, kunyari may nag-preach dito. Tapos, syempre tayo, Tapos, evaluate natin for improvement purposes. Huwag tayo mag-evaluate na parang gusto mo i-chismis yung tinuturo yung nag-preach na, di ba? Dapat, hindi gano'n. Dapat constructively. So, in evaluating your preaching, remember the following. So, number 1, evaluate prayerfully. Mamaya po himay-mayin natin yan. Bagamat alam niyo naman po na may evaluate prayerfully. Evaluate for understanding. Evaluate critically but not critically. Uy, ano yun? Tama po narinig nyo. Evaluate critically but not critically. Mamaya explain mo yan. Evaluate in terms of we instead of me. Evaluate without someone else in mind. Evaluate to encourage. So yan ang mga bagay. Those are the things that you have to remember in evaluating the preaching. Evaluate prayerfully. Mga kapatid, lahat ang ginagawa natin. Of course, before you preach, kunyari mag-preach ka sa Sunday, halos kang minsan, isang buwan na, pinag-pray mo pa yan, di ba? Ipinag-pray mo mabuti, at sinasabi mo sa Panginoon kung rin mga dapat nasabihin mo sa Kanya, that you would clearly and compellingly preach the gospel. A good pastor knows well the burden of rightly dividing the word of truth and cherishes the prayers of the congregation.
Huwag lang yung sarili mo ipag-pray mo. Pray for the congregation to have ears to hear and for the Holy Spirit's help in understanding the preaching. Ipag-pray mo yung mga taong makikinig sa'yo kahit saan ka matutulog. Hindi lang yung sarili mo. Panginoon, bigyan mo ng tayo makikinig sa akin itong mga to. Panginoon, bigyan mo, pero pag-pray mo din sila. Okay. Preaching evaluation involves more than if you like or didn't like the preaching. Kunyari, meron itong nagturo. Ayaw mo naman hindi mo turo. O i-evaluate mo ba siya na ayaw mo yung tinuturo niya? It comes down, if you understood the main point or the passage preached, whether you like it or not, what is important is that may natutunan ka ba? Natutunan mo ba ang kanyang sinasabi? Lalo na kapag natumbo ka, no? Parang ako yata yun na. Siyempre, di ayaw mo yun. Kasi parang ikaw yun. So, it doesn't matter how eloquent or engaging or kahit pa napaka-numerous yung tagapagturo. You have completely missed the point if you have not focused on understanding the message. Kahit ang saya-saya, ang ganda-ganda pagturo, enjoy na enjoy ka, what is important is that meron ka bang natutunan? Yun ang alam ko. Yes, tama na pagkakabasa mo kanina. The difference between the two, you critically, but not critically. Tama pagkakabasa mo dyan. The difference between the two is the subtle difference between critic and criticism. Yung pagkakaiba po yun. Kapag positive, in a positive way, if you're going to evaluate, evaluate sa isa't isa, we should evaluate a preaching critically. Hindi yung parang gusto mo na siya i-chismis. Yun ang positive noon. Okay? Kailangan positibo. In the negative sense, we should avoid evaluating preaching with a spirit of criticism. Alam mo, yung pinreach ka mo niya. Ano yan eh? Kunyari, nagkikriticize ka, pero saka nagkichismis ka lang. Diba? So, hindi dapat gano'n. Dapat hindi natin ginagawa yun. Nag-evaluate tayo because for the improvement purposes. Tayo lang tayo, mga medyo pag-ito pa rin sa larangan ng pag-preach. Pwede naman tayo magsabihan ng, uy, mas maganda ang ganito. Uy, mas maganda. Hindi naman ma-open ng bawat isa sa atin eh, pag sinasabi nyo yan sa bawat isa sa atin. Kasi, syempre, di ba? Although, alam ko naman, pray kayo, yun sabi sa akin ng Holy Spirit eh. Yes. Yung sabi sa iyo, okay lang yun. Pero, ang mahal ka, yung improving purposes ang sinasabi ko dito sa pag-preach ninyo. Okay? Evaluate in terms of we instead of me. So, ang panahon ngayon, iba-iba na. Lalo ngayon, nasa digital age na nga kayo, sabi ni Nika. Kapag nag-evaluate ka, huwag yung ako lang, dapat kabuuan sa lahat. So we often only consider how a preaching or passage of scripture applies to us personally. However, guys, there's another lens we should never overlook: the corporate or congregational nature of the Christian life. Sila rin. Napag-evaluate ito kasi rin natin. Taas nga lahat ng kamay, dalawang kamay, taas. Sige, taas ang dalawang kamay. Ayan. At iwag-iway. Ayan. At sabihin, hallelujah. Hallelujah. Ayan. Para magising. Okay. Ang dami kanina sinabi ko, marami po sa TV or sa YouTube na nagpipreach. Tama? Marami yan. Halos, pag nagbukas ka na sa television, dami dyan. Mahusay, hindi naman magsalita. Diba? Tapos, meron din naman dyan, galing ito Pero dapat, huwag tayo magkaroon ng unhealthy comparison between your preaching or even our pastor's preaching. Kunyari siya kasabi na nag-preach. Tapos nag-preach ako, evaluate ko sa sarili kong preaching. Kasi pakumpare ko sa kanya. Or kaya magpakumpare. Dapat hindi gano'n. Kasi siyempre iba naman siya. Yung style na, iba yung style ng isa. Although yung style na naman natin. So God has given our pastor, kunyari siya kasabi, bakit kaya si
Si Billy, no, sino, pre, eh, bakit mo sa alam mo, si Pastor, may flat na ibigay yung Diyos kanya. Si Billy, meron sarili ng flat, pero sarili ng tupa, yan ang pinapastor. So, maaaring tupa yung pinapastor, iba na mas pinapastor yung isa. Kaya yung natin dapat yung comparison. No, i-compare namin yung dalawang yan. Diba? So, your particular congregation, pwedeng better than any other congregation, o kaya naman, or better than any other preacher, or our pastor, we know which way to live when preaching. Wala kang i-evaluate na preaching mo kung wala ka pang fin-repair. Kung baga gumawa ka ng project, let's say gumawa ka ng lettering sa vandalize ka, kunyari, sa pader. Paano yung vandal po? Dapat maraming kulay, di ba? So, ganun po, pag nag-preach po tayo, prepare natin, i-run through natin, imagine natin yung kung paano natin siya i-deliver. And then, i-judge natin. Ito lang, ang pangit na ito. So, obviously, that requires time. Hindi tayo gagawa ng preaching nung araw na mag-preach tayo or a few minutes before na mag-preach tayo. Mas maganda kung, although nangyayari sa akin yun. Diba? Like nung surprise, January, diba? Wala akong time na mag-evaluate. So, therefore, prepare that preaching, i-run through natin, tapos, teka lang, kasi the greatest critic of you is you. Yes, di ba? So, pagka nakita niyo, teka lang, medyo questionable itong ano na to. Na-explain ko ba ito? Bago ko ito i-deliver doon sa mga tao, kung ako mismo hindi ko naintindihan. So, yung, di ba, parang nagkaroon ka